ang malusog at masiglang iglesia ay nakikinig, patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos na nagre-resulta ng pagbabago, paglilinis, at pagpapabanal sa katotohanan. Pag-ibig, pag-asa, at banal na takot sa salita ng Diyos. Pag-aralan po natin ito. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, ilang mga talata mula sa Revised Tagalog Popular Version at sa English ay New King James Version. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating pumili, kailangan nating magdesisyon para sa sarili natin o kaya po para sa iba na humingi ng payo sa atin. Sa ganyang mga sitwasyon, sa ganitong mga sandali, malinaw na lumalabas kung ano at sino ang tunay nating pinanghahawakan. Marami sa atin may mga bagay na minamahal, pinanghahawakan sa buhay. Kapag may problema, doon tayo kumakapit. Kapag may takot, doon tayo umaasa. Kapag may kalituhan, doon tayo humihingi ng direksyon. Ngayon, bilang mga mananampalataya, saan talaga tayo kumakapit? Saan talaga tayo umaasa? Marami po ang nagbabasa ng Biblia. Marami may tamang disiplina sa paglalaan ng oras sa Biblia. At marami ang nakasanayan na ang regular na dumalo sa mga pagtitipon para mag-aral ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia ay totoong umaasa sa salita ng Diyos. May mga pagkakataon po kasi na habang bukas ang Bible, sarado naman ang puso. Na habang pinanghahawakan o kaya hawak ang salita ng Diyos, ay pinanghahawakan pa din yung mga maling gawi at mga makasanlibutang mga bagay. Sa ating pong pag-aaral ngayon, mula dito sa Psalms chapter 119, verse 113 hanggang verse 120, ipapakita sa atin ng may akda ng sulat kung ano yung kalagayan ng isang pusong buo ang loob sa salita ng Diyos. Sa gitna ng mga taong hindi tapat ang isip o salawahang kaisipan, sa gitna ng kalagayan na maraming gumagawa ng kasamaan at lumalayo sa katotohanan na maaaring makapag-impluwensya sa kanya, hindi niya itinanggi ang kasamaan sa kanyang paligid. Hindi siya nagbulag-bulagan sa masamang impluwensya ng sanlibutan at hindi niya tinakasan ang katotohanan. Sa gitna ng lahat, ipapakita niya yung malinaw niyang paninindigan. Sinabi ng psalmist, sasabihin dito, I love your law, I hope in your word, I am afraid of your judgment. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, iniibig niya, mahalaga para sa kanya, inaasahan at iginagalang niya. At dito natin matututunan ang isang mahalagang katotohanan na ang tunay na pag-asa ng isang Kristiyano ay hindi nakabase sa panlabas na sitwasyon lamang. Ang tunay na pag-asa ng isang tunay na mananampalataya ay hindi nakadepende sa mga nangyayari sa paligid, kundi sa salita mismo ng Diyos. Ito po ang unang punto ng ating pag-aaral. Ang nagmamahal sa salita ng Diyos ay may matibay na pag-asa sa pagliligtas ng Diyos mula sa kasamaan. Para mas maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng pagmamahal sa salita ng Diyos na may matibay na pag-asa, tingnan natin kung paano ito unang ipinahayag ng psalmist. Magsisimula siya hindi sa panlabas na kilos. Magsisimula siya sa isang malinaw na paninindigan ng puso. Kumbaga sinasabi niya, ito yung nararamdaman niya o ito yung damdamin niya patungkol sa salita ng Diyos. Verse 113, kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. May dalawang bagay na binabanggit dito, magkasalungat. At magkasalungat din yung kanyang damdamin sa dalawang bagay na yon. Ano ba yung dalawang bagay na magkasalungat? Mga taong may salawahang kaisipan at ang kautusan ng Diyos. Sino ba yung mga salawahang kaisipan na binabanggit dito? Ito yung mga tao na
hati at hindi buo yung pag-iisip. Half-hearted. Divided yung loyalty. Double-minded or balimbing. Hindi sigurado kung nakanino yung loyalty. Hawig ito sa sinasabi ni Propeta Elias tungkol sa mga Israelita na sumasamba na sila sa Panginoong Diyos pero sumasamba pa rin sila kay Baal at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Basahin natin itong unang hari, chapter 18 verse 21. Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. So ganito raw po yung mga double-minded. Nagpapatalon-talon sa dalawa. Katulad din yan sa imahe ng pamamangka sa dalawang ilog. O kaya, pagsakay o pagtayo sa dalawang bangka na magkahiwala yung direksyon. Pag ganon, mahuhulog yan. Hindi pwedeng hindi, kung sa atin po bilang mga mananampalataya, hindi tayo pwedeng Kristiyano lang tuwing Sunday pero makasanlibutan mula Monday hanggang Saturday. Ano ba yung kaibahan ng double-minded sa salita ng Diyos? Sa kautusan ng Diyos? Malaki po. Malaking pagkakaiba. Kasi kapag nagsasalita ang Diyos, hindi niya kokontrahin yung salita niya. Hindi niya babaliin yung salita at pangako niya. Meron siyang isang salita. Ganito ang sinasabi sa Numbers chapter 23 verse 19. Ang Diyos ay hindi tao. God is not a man. Na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kapag may sinabi ang Diyos na dapat nating gawin, hindi niya babaguhin yon para masunod tayo. Kapag may sinabi ang Diyos na dapat nating gawin, hindi niya yon babaliin para masunod kung ano yung nakasanayan natin at kung ano yung gusto natin. Merong isang salita ang Diyos. Hindi siya katulad natin mga tao. Ang Diyos ay hindi tao. Ngayon, kaninong salita ang papakinggan at pahahalagahan natin? Ang salita ng tao na pabago-bago ang pag-iisip o ang salita ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling? Kapag may sinasabi sa atin ang pabago-bagong isip ng mga tao, pag may sinasabi sa atin ang mga kultura ng tao, or may sinasabi sa atin ang social media na kontra sa salita ng Diyos, dapat meron tayong determinasyon na tanggihan, determinasyon na hindi paniwalaan, at hindi sundin ang salita ng tao, kundi determinado din tayong sumunod sa Diyos lamang. Kaya ang sabi nga po sa ating main text, I hate the double-minded, but I love your law. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan ng psalmist yung mga salita ng Diyos kumpara sa salita ng tao. Pagtuturo ito sa atin na pahahalagahan lang natin, papakinggan lang natin at paniniwalaan natin ang salita ng tao kung hindi ito kumukontra o nagdalayo sa atin sa salita ng Diyos. Kaya po, we reject at dapat na kinasusuklaman yung anumang salita o anumang bagay na makakahadlang sa ating pagpapahalaga at pagmamahal sa salita ng Diyos. Na bilang mga mananampalataya, gawin natin yung lahat ng dapat natin at kaya nating gawin para ang pag-ibig at pagpapahalaga natin sa kautusan ay lumago ng lumago sa bawat araw. So, bantayan po natin yung ating mga puso para sa salita ng Diyos. Kung susuriin, kung titingnan yung ating mga puso, simula nung manampalataya tayo, lumalago na ba yan? Simula nung manampalataya tayo sa unang araw noon, mas pinapakinggan na ba natin ngayon ang salita ng Diyos? Mas pinapahalagahan at mas sinusunod na ba natin ang salita ng Diyos? O baka mas naniniwala pa din tayo sa salita ng mga tao? Halimbawa, ang sabi ng salita ng Diyos, kasal. Pero ang sabi naman
ng salita ng tao, okay lang kahit hindi kasal. Sino po yung mas papakinggan? Sino po yung mas pinapahalagahan? At sino yung mas sinusunod natin? Kapag may problema ka, kapag may desisyong kailangang gawin, kanino ka unang lumalapit? Dapat sa Diyos at sa Kanyang salita. Ano man yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung sitwasyon mo, magbasa ka, makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil kung ibababad mo yung isip at puso mo sa salita ng Diyos, yung pag-ibig mo sa kautusan tiyak na lalago. At sa kasunod na talata, makikita natin na nakakabit sa damdamin ng pagmamahal sa salita ng Diyos yung matibay na pag-asa sa salita ng Diyos. Verse 114, Ikaw ang aking kalasag at dakong kublihan. Ang iyong salita ang aking inaasahan. Pagtuturo sa atin na ang salita ng Diyos ang dapat din nating inaasahan. I hope in your word. Bakit? Kasi ang nagsasalita na Diyos ay tunay na maaasahan. Nagsabi pa dito, You are my hiding place and my shield. Yung shield, yung dakong kublihan, lugar ng kanlungan kapag may panganib. Dakong kublihan kapag may takot, kapag may pag-uusig. Hindi niya tinatakasan yung problema niya, kundi tumatakbo siya patungo sa Diyos. Tumatakbo siya sa kanyang dakong kublihan. Ang kalasag, panangga sa mga darating na pag-atake ng kalaban. Hindi lang ito pagtatago sa pagkakaroon ng kalasag, kundi aktibong pagkakaroon ng pag-iingat at aktibong pagkakaroon ng proteksyon. Ibig sabihin, hindi ito emosyonal na pahayag lamang ng psalmist, kundi pananampalatayang nakaugat sa karakter ng Diyos na ang Diyos ay kanlungan sa gitna ng panganib at ang Diyos ay tagapagtanggol laban sa kasamaan. Paano natin mararanasan yon? Yung pagiging tagapagtanggol at kanlungan ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito yung dapat na dahilan kung bakit sa Diyos at hindi sa tao natin inilalagay yung ating pag-asa. Na meron tayong hiding place at meron tayong shield kapag umatake ang ating kaaway. Ibig sabihin, ano man yung balak sa atin ng kaaway ng Diyos, kahit ano pa man yung masamang intention sa atin ng kalaban ng Diyos, ang katiyakan sa atin ay meron tayong makukublihan, meron tayong masisilungan, meron tayong tagapagtanggol, tagapagprotekta laban sa kaaway. At dahil dyan, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi doon natin mararanasan yung pag-iingat at pagpoprotekta ng Diyos. Naalala niyo po yung kwento ng pagtukso ng diablo kay Jesus sa ilang, yung nakasulat sa Mateo chapter 4. Sa bawat pag-atake ng kaaway kay Jesus, sa bawat panunukso ng diablo na huwag siyang magtiwala sa amang Diyos, na tinutokso si Jesus na huwag siyang maniwala sa salita ng Diyos, ano yung palaging sagot ni Jesus? Nasusulat. Ang sagot lagi, nasusulat din naman sapagkat nasusulat. So makikita natin na ang Panginoong Jesus mismo, ang kailangan niya ay ang salita ng Diyos. Ang inasahan niya ay ang salita ng Diyos para malabanan at para maprotektahan siya laban sa panunukso at pag-atake ng kaaway. Ngayon po, kung ayaw natin na mapahamak, katulad sa mga taong lumalayo sa salita ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng matibay na pagpapasya o kaya buong loob na paninindigan. Ito pa yung makikita natin sa kasunod na verse 115. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito yung matibay na pagpapasya at buong loob na paninindigan. Makikita natin dito na ang ina-address ng psalmist, mga gumagawa ng masama. No, depart from me, you evildoers. Malamang na hindi naman siya naririnig ng mga tinutukoy niya dito ng mga evildoers. Kaya ito po ay isang expression ng psalmist ng kanyang paninindigan na layuan siya
ng mga gumagawa ng masama o ng kasamaan. Pagpapaalala ito sa atin ng commitment natin na gagawin natin yung lahat ng dapat at kaya nating gawin para hindi naman tayo mahatak sa mga gawain ng mga hindi mananampalataya at mga gumagawa ng kasamaan. Lalo na po yung mga taong tahasan, hayagan at lantaran talaga sa kasalanang ginagawa nila. Magkukumit tayo na gagawin natin yung dapat at kaya nating gawin para hindi tayo mahatak sa gawain ng mga ginagawa ng mga masama. Determinado yung ginamit na pananalita dito ng psalmist. Hindi lang basta galit sa emosyon. Hindi niya sinabing, baka pwede tayong magkasundo. O kaya, baka pwedeng samahan kita sandali, tapos lumayo ka na. Hindi ito determinado yung pananalita niya. Moral at espiritual na paninindigan. Sabi niya, lumayo kayo sa akin. Ibig sabihin po, may connection o kaya may ugnayan o kaya mga impluensya o kaya mga gawain at mga nakasanayan na sinasadya niyang layuan o ang dalangin niya ay layuan siya. Hindi dahil mas mabuti siyang tao kundi dahil seryoso siya sa pagsunod sa Diyos. Ano yung layunin kung bakit gusto ng psalmist na layuan siya ng mga gumagawa ng kasamaan? Sabi po dito, upang ang mga utos ng aking Diyos ay aking maingatan. Ito yung dahilan ng kanyang determinasyon. Hindi niya tinaboy yung masama dahil lang sa personal na galit. Kasama na yon. O kaya, pagmamataas niya o pagmamalinis niya. Itinataboy niya o dalangin niya na lumayo sa kanya yung masama o gumagawa ng mga kasamaan dahil alam niya at naunawaan niya na hindi pwedeng sabay ang pagsunod sa Diyos at pakikipamuhay sa kasamaan. Ang layunin niya po malinaw, ang maingatan ang mga utos ng Diyos. Hindi lang malaman kung ano ba yung mga utos. Hindi lang maunawaan at marinig kung ano yung mga utos, kundi maisabuhay, maipagsanggalang. Ibig sabihin, pinahahalagahan ang mga utos ng Diyos. Mga kapatid, malinaw po yung hamon sa atin sa talatang ito. May mga impluensya ba sa buhay natin na humihila o humahatak sa atin palayo sa salita ng Diyos? Meron bang influence? May mga boses or payo ba mula sa mga kaibigan natin o kaya nababasa natin sa social media o kultura ng paligid natin na humahadlang sa ating pagsunod sa Diyos? Kung nais po nating maingatan ang salita ng Diyos sa ating puso, kailangan din nating mag-ingat sa mga sinasamahan natin, sa mga lugar na pinupuntahan natin, sa mga binabasa at pinapanood natin. Hindi naman ibig sabihin na iiwasan natin yung mga makasalanan ng walang pag-ibig. Kundi, ang point po, huwag nating hayaan na yung kasamaan ay yun ang humubog at makapag-impluensya sa isip at pamumuhay natin. Paalala po na ang determinadong sumunod sa salita ng Diyos, yung may determinasyon na sumunod sa salita ng Diyos, handa pong humiwalay sa anumang kasamaan. Handang lumayo sa lahat ng humahadlang sa kanyang pagsunod. Yan yung determinadong tao na sumunod sa salita ng Diyos. At dahil ang ganitong determinasyon, mahirap yan. Kung sa atin sariling lakas lang tayo asa, kung sa sarili nating kakayahan lang tayo magtitiwala, ang ganyang determinasyon na sumunod sa salita ng Diyos ay mahirap panindigan. Dapat may tulong ang Diyos. Makikita natin sa susunod na talata na ang psalmist ay umaasa sa Diyos mismo. Pagtuturo sa atin din na kung tayo ay determinadong sumunod sa salita ng Diyos ay huwag tayong umasa sa sarili natin, kundi umasa din tayo sa Diyos mismo para patatagin
at huwag mapahiya. Ganito yung sinasabi sa verse 116. Lumapit yung psalmist sa Diyos sa pananalangin na sinasabing, alalayan mo ako. Nalalaman niya nung may akda ng sulat na ito na mahina siya. Alam niya madali siyang madapa. Alam niyang ang pagsunod hindi niya kayang panindigan ng mahaba at matagal kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya sabi niya, alalayan mo ako. Ang batayan ng paghiling niya, sabi dito, ayon sa iyong pangako. Ang batayan ng paghiling niya na alalayan siya ay ang pangako ng Diyos. Nananalig siya hindi sa damdamin kundi sa kung ano ang sinabi at kung ano ang ipinangako ng Diyos. Pinapakita po nito sa atin na yung tunay o yung tama na pananalangin ay nakaugat sa salita at pangako ng Diyos, hindi sa sarili nating kagustuhan. Ang kailangan niya ng psalmist, tulong at suporta para mabuhay siya. Sabi po, upang mabuhay ako. Alalayan mo ako ayon sa iyong pangako upang mabuhay ako. Hindi lang sa physical na buhay, pero higit sa lahat yung buhay na walang hanggan, yung spiritual na lakas, yung patuloy na pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos at patuloy na pananatili sa landas ng katotohanan. Alalayan tayo ng Diyos. At sa huling bahagi ng verse, at huwag mo akong hiyain sa pag-asa ko. Kung nasa Diyos at sa kanyang mga pangako ang pag-asa nung may akda ng sulat na ito rin yung ipinagmamalaki niya sa mga tao. Hindi po ito takot na mapahiya sa harap ng tao lamang, kundi takot na ang kanyang pag-asa ay maging walang saysay na parabang ganito yung sinasabi niya, Panginoon, umaasa ako sa iyo, huwag mong hayaang yung pag-asa kong ito ay maging kahihiyan. So, hindi po ito kawalan ng pananampalataya, kundi isa itong taimtim na pananalig na ang Diyos tapat sa kanyang salita. Pagtuturo ito sa atin na yung kaligtasan, yung pananatili, at yung katatagan ng mananampalataya nakasalalay sa katapatan ng Diyos sa kanyang salita. So, hindi ito kahinaan na yung manalangin ng ganito na huwag mo akong hiyain sa pag-asa ko, kundi ito ay tanda ng pananampalataya dahil yung tunay na umaasa sa salita ng Diyos ay patuloy na humihingi ng lakas at humihingi ng pagliligtas mula sa Diyos ayon sa pangako ng Diyos. So dito po sa verse 113 hanggang sa 116, nakita natin na ang pagmamahal sa salita ng Diyos may kasamang matibay na pag-asa sa salita ng Diyos. Ang tanong, salita ba ng Diyos ang higit na inaasahan mo o kaya salita ng tao? Mula sa panalangin ito, ang kasunod na punto na makikita naman natin ay ang pusong umaasa sa salita ng Diyos, hindi lamang nagmamahal at umaasa, kundi natututo ding matakot at gumalang sa mga hatol ng Diyos. Ito yung ikalawang punto. Ang nagmamahal sa salita ng Diyos ay may banal na takot sa paghatol ng Diyos laban sa kasamaan. Sa verse 117, alalayan mo ako. Panalangin ng paghiling na tulungan siya, alalayan siya, palakasin siya, isustain siya ng Diyos. Para ano? Para saan? Upang ako'y maging ligtas. Na maging ligtas sa anumang panganib. Alalayan siya ng Diyos. Lalo na po sa mga bitag ng masama. Pero higit sa physical na safety, mas nangingibabaw na concern sa kanya ay spiritual niyang kaligtasan. Na hindi siya mapahamak spiritually. At mangyayari yung kapahamakan na yun kung tutularan niya yung kasamaan ng mga tao sa paligid niya. So para saan? O ano yung layunin kung bakit siya humihingi ng tulong na alalayan siya ng Diyos? At laging magkaroon ako ng pagpapahalaga sa iyong mga batas. Pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Dalangin niya sa Diyos na patuloy siyang alalayan para ang puso niya ay magpatuloy din
sa pagkakaroon ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Hindi siya humihingi ng tulong para maging ligtas lang siya. Humihingi siya ng tulong para magpatuloy siya sa pagpapahalaga, sa pagsasabuhay at pagsunod sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagsunod hindi dahilan ng kaligtasan, kundi bunga, yung pagsunod natin, bunga ng pag-aalalay sa atin ng Diyos. At pansinin po yung salitang lagi o laging o continually. Hindi minsanan. Hindi tuwing may problema lang, kundi lagi, no? Araw-araw, tuloy-tuloy, panghabang buhay. Ito ang puso ng taong may banal na takot sa Diyos. Ayaw niyang mabuhay o mamuhay na hiwalay sa salita ng Diyos kahit sandali, kahit ilang saglit lang. Paalala po na ang taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa salita ng Diyos ay araw-araw na umaasa sa pag-aalalay ng Diyos upang yung dahilan manatiling ligtas at pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Matapos ihayag na ang pusong may banal na takot sa Diyos ay hindi lamang marunong humingi ng pag-aalalay para manatiling masunurin, sa kasunod na verse po, ipapakita naman kung paano tinatrato ng Diyos yung mga tumatanggi at lumalabag sa kanyang salita. So dito po, ipinapakita na yung pusong may banal na takot sa Diyos at humihingi ng gabay para manatiling masunurin ay merong magandang dapat asahan at katiyakan mula sa Diyos. Pero sa kasunod, ipapakita kung paano itatrato ng Diyos yung mga tumatanggi sa salita ng Diyos. Sa verse 118, iyong tinatanggihan silang lahat na naliligaw sa iyong mga kautusan. Mahalagang pansinin na ang Diyos po ang gumagawa ng pagkilos dito. Iyong tinatanggihan silang lahat na naliligaw sa iyong mga kautusan. May nabasa akong kasabihan, God hates the sin but loves the sinner. Totoo iyon kung ang sinner ay na kay Kristo na. Pero kung wala, meaning yung sinner wala kay Kristo, nagpapatuloy sa pagsuway sa utos ng Diyos, nagpapatuloy na namumuhay ng walang biblikal na pananampalataya, walang pagsisisi, walang pagpapahalaga, walang pagmamahal sa salita ng Diyos, ano yung gagawin sa kanila ng Diyos? Sabi dito, iyong tinatanggihan silang lahat na naliligaw sa iyong mga kautusan. So, God hates sin and God hates the sinner kung hindi nagsisisi sa kasalanan at hindi sumasampalataya sa Panginoon ang sinner. Ang Diyos na nag-aalaga at nag-aalalay sa mga tapat sa Kanya, siya rin pong Diyos na humahatol sa patuloy na nasa pagsuway. Kaya po hindi tama o kaya hindi kumpleto yung pagtuturo ng ilan na ang Diyos daw po ay laging love, love, love lang. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig lang na walang room for divine hatred. Sa Psalms chapter 11 verse 5, ganito ang nakasulat. Pakinggan natin. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwail, siya'y lubos na namumuhi. His soul hates, hindi lang yung kasalanan, kundi sa mismong gumagawa ng kasalanan. Sa taong suwail, siya'y lubos na namumuhi. So kung tayo ay makasalanang hanggang ngayon, hindi pa sumusuko sa Diyos, bagkus nagpapatuloy pa ng sadya sa pamumuhay sa kasalanan, may panawagan sa atin ng Diyos. At ang kanyang salita, may panawagan sa atin, may calling sa atin. Magsisi, manampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po natin matatakasan ang Diyos. Kahit anong gawin nating pagtatago, paglilihim, kahit anong gawin nating pandadaya. Pwede nating madaya yung ibang tao, pero hindi ang Diyos.
Kaya ang sabi sa sumunod na line ng verse 118 sa ating main text, sapagkat ang kanilang katusuhan ay walang kabuluhan. Dahil walang sino man po yung makakadaya or makakalinlang sa Diyos. Ito ang nagbibigay bigat sa banal na takot. Hindi dahil malupit ang Diyos, no, sapagkat ang kanilang katusuhan ay walang kabuluhan. Nagbibigay bigat ang ito sa banal na takot, hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil tunay na Diyos at makatarungan ang ating Diyos. Ang tanging paraan ay talikuran ang kasinungalingan ng kasalanan at sumampalataya tayo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Hindi tayo makakalusot sa Diyos. Magkaroon tayo ng banal na takot, hindi dahil malupit ang Diyos, kundi makatarungan ang Diyos. Ang tanging daan ay si Jesus. Ang pusong may banal na takot sa Diyos, umiiwas sa pagsuway, sapagkat alam nitong ang Diyos ay humahatol sa mga patuloy na lumalabag sa salita ng Diyos. Kung wala pa tayo kay Kristo, manalig po tayo ngayon. Ngayon, kung tayo ay na kay Kristo na, huwag na tayong aalis pa. Dahil nasa atin ang pagliligtas, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, nasa atin ang buhay na walang hanggan. Kung dito sa verse 118, nakita natin ang hatol ng Diyos sa mga naliligaw sa kautusan. Sa susunod na verse, makikita natin kung paano nito lalong pinatibay yung pagmamahal ng salmista sa salita ng Diyos. Kung napakalaki po ng pagmamahal ng Diyos sa atin, na isinugo niya ang kanyang tanging anak at pinawi ni Kristo ang galit ng Diyos na narapat para sa atin nang siya naman po ay namatay sa krus para sa ating mga makasalanan. Hindi ba yung katotohanan yon ay nararapat lang na ang tugon natin ay higit pang pagmamahal sa Diyos at pagpapahalaga sa kanyang salita? Sa verse 119, inalis mo ang lahat ng masama sa lupa gaya ng basura, kaya't iniibig ko ang iyong mga patotoo. Walang laban ang kasamaan sa harap ng banal, makapangyarihan at makatarungang Diyos. Dahil sa katotohanan ng paparusahan ng Diyos, ang lahat ng masasama, lahat ng wicked, na para bang basura na itatapon dahil wala ng halaga. Ito yung nagtutulak sa atin para ang kanyang salita ay mas mahalin pa. Bakit po? Dahil ipinapakita nito na banal ang Diyos, na matuwid ang Diyos, na makatarungan ang Diyos, na tapat ang Diyos. Hindi niya babaliin yung kanyang pangako o sinalita. Na ililigtas ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Kristo. Ngayon, meron ding babala para sa mga hindi nagtitiwala kay Kristo. Kung tapat ang Diyos na ililigtas niya, nangako ang Diyos na ililigtas niya ang mga sumasampalataya kay Kristo, makatarungan ng Diyos na parurusahan niya ang hindi sumasampalataya kay Jesus. Tandaan po natin na hindi pabago-bago ang isip ng Diyos. Buo ang loob ng Diyos na igawad ang parusa sa mga namumuhay ng sadya sa pagkakasala at hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya po tulad dito, ito din yung masabi at maging paniniwala natin. Therefore, I love your testimonies. Yung taong may banal na takot sa Diyos, umiibig sa salita ng Diyos kapag nakikita niya yung katuwiran at kapag nakikita niya yung hatol ng Diyos laban sa kasamaan. Ngayon, kung aalalahanin natin itong mga nakasulat sa salita ng Diyos, kung lagi nating tatandaan itong mga nakasulat sa salita ng Diyos tungkol sa gawa ng Diyos, tungkol sa plano ng Diyos, magkakaroon din tayo hindi lang ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang salita, kundi banal na takot sa Diyos at banal na takot sa kanyang salita. Sabi dito sa verse 120,
ang laman ko'y nanginginig, na my flesh trembles. Hindi lamang isipan, hindi lamang basta damdamin yung tinutukoy niya dito. Ginamit ng psalmist yung salitang laman o flesh para ipakita na yung kanyang takot, yung kanyang fear ay umaabot sa physical na reaksyon. Yung kanyang takot sa Diyos, hindi lang nasa damdamin, hindi lang nasa isipan niya, nararamdaman ng kanyang physical na katawan. Na hindi po ito takot na dulot ng pakiramdam na guilty lamang siya, yung feeling guilty lang o kaya trauma siya o kaya yung para bang may banta sa kanya. Kundi isa itong malalim na paggalang, malalim na pagrespeto sa kabanalan ng Diyos. Ito yung uri ng takot na nagpapakumbaba sa tao, nagpapatahimik ng puso, nagpapalinaw ng isipan. Ano yung pinagmumula ng takot? Ayon dito, dahil sa takot sa iyo. Hindi lamang sa hatol ng Diyos siya natakot, kundi sa Diyos mismo siya natakot. Yung banal na takot nagsisimula sa pagkilala kung sino yung Diyos. Ang Diyos ay banal, makatarungan, makapangyarihan. Hindi po ito yung takot yung may akda ng sulat na ito dahil masama ang Diyos. O kaya ay takot siya dahil malupit ang Diyos. Hindi ganon. Kundi may takot siya sa Diyos dahil alam niya na ganap na banal ang Diyos. Ganap na makatarungan ang Diyos. At sa huling bahagi ng talata, at ako'y takot sa mga hatol mo. Hindi niya minamaliit, hindi niya ini-ignore yung hatol ng Diyos. Hindi niya rin ginagawa ng katwiran yung paggawa ng mali. Malinaw yung pagkakaunawa ng psalmist. Ang Diyos may pamantayan. At humahatol ang Diyos ayon sa kanyang pamantayan. Kaya, ito yung dahilan kung bakit hindi niya winawalang bahala yung kasalanan, na hindi siya kampante sa maling pamumuhay. At kung bakit niya pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Sabi dito, and I am afraid of your judgments. So ito po yung overview ng ating pinag-aralan o ito yung expository flow ng mga pangunahing talatang ating binasa. Sa verse 113, pag-ibig sa salita, pagtanggi sa salawahang kaisipan o yung double-minded. Sa verse 114 hanggang verse 116, pag-asa at panalangin para sa pag-alalay ng Diyos. Sa verse 117, pagpapatuloy sa pagsunod. Verse 118 at verse 119, hatol ng Diyos sa kasamaan. Sa verse 120, banal na takot na umaabot sa puso at katawan. Sa kabuuan po, yung tunay na pagmamahal sa salita ng Diyos, humahantong sa banal na takot sa Diyos. At ang takot na ito, hindi nagtutulak sa atin papalayo sa Diyos, kundi yung takot na ito, nagtutulak sa atin na lumapit tayo sa Diyos at kumapit tayo sa Kanyang salita. Ang pag-aaral po natin ngayon, magbunga ng takot. Katulad ng takot na binabanggit sa Proverbs chapter 9, verse 10. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Mga kapatid, sa panahong ginagawang ordinaryo o kaya ginagawang normal ang kasalanan at minamaliit ang kabanalan ng Diyos, ang aralin po natin ngayon ay paalala sa bawat isa na huwag isantabi ang Diyos at huwag baliwalain ang Kanyang salita. Kung tunay tayong nagmamahal sa salita ng Diyos, mararamdaman ito sa ating puso, sa ating isip at katawan. At makikita ito sa uri ng ating pamumuhay. At magbubunga ito ng banal na takot sa Diyos. Ang pusong tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos, merong banal na takot sa Diyos. Isang takot na umaabot sa buong pagkatao at takot na pumipigil sa kasalanan. So,
Ito po ang panawagan sa ating lahat. Sa halip na matakot tayo sa mga kasamaang nangyayari sa paligid natin sa araw-araw, o kaya ay mag-alala tayo o mahadlangan tayo ng mga kasamaan sa pamumuhay natin bilang mga tagasunod ni Jesus, ano po yung dapat nating maging response? Dapat pa nating mas mahalin at pahalagahan ang salita ng Diyos. Kung maraming kasamaang nangyayari sa paligid natin, kung may mga masasamang impluensya sa paligid natin na humahadlang para makapamuhay tayo bilang tagasunod ni Jesus, dapat pa nating mas mahalin at pahalagahan ang salita ng Diyos. At ang pagmamahal natin sa salita ng Diyos, mayroong kalakip na matibay na pag-asa na ayon sa pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, at banal na takot na ayon sa paghatol ng Diyos sa kasamaan. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayon, ang salita ng Diyos ay naglalagay sa atin ng isang pagkakataon ng pagpapasya. Narinig natin ang matibay na paninindigan nung may akda ng sulat, itong psalmist. Iniibig niya yung kautusan. Ang salita ng Diyos ang kanyang inaasahan. Ang laman niya ay nanginginig dahil sa takot sa Diyos. Yun yung matibay na paninindigan ng salmista. Ngayon, tayo, paano tayo tutugon? May 4 na mungkahi sa atin bilang mga konkretong hakbang. Taglay po yung karunungang nagmumula sa Diyos. Ito yung mga mungkahing hakbang. Number 1, magpasya laban sa pagiging double-minded. Suriin yung ating puso. Heart check, may mga bagay ba tayong sinusunod o mga bagay na pinaniniwalaan o pinanghahawakan na nasalungat sa salita ng Diyos? Kalawa, gawin ang salita ng Diyos na kanlungan at kalasag. Kapag may fear o kaya alalahanin o kaya problema o kaya meron kang pagdududa o kalituhan, kapag meron kang pagpili o pagdedesisyon na gagawin, huwag sa social media tatakbo. Huwag sa mga payo ng tao na pabago-bago ang isip makikinig. Huwag sa sariling karunungan magtiwala at umasa. Unang-unang tumakbo sa Diyos at sa kanyang salita. Number 3, humiwalay sa mga humihila palayo sa Diyos. May mga impluensya bang kailangan nating layuan? Mayroon ba tayong mga kaibigan o kaya mga gawain o kaya mga bisyong humahadlang sa ating pagsunod? Maging determinado katulad ng sinasabi ng salmista na lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Number 4, linangin ang banal na takot sa Diyos. Alalahanin araw-araw, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makatarungan. Siya ay nagmamahal, totoo, ngunit hindi niya palalagpasin ang kasalanan. Totoo din yon. Ang Diyos ay banal, mapagmahal, makatarungan. Magkaroon ng banal na takot sa Diyos, nang sa gayon, maiwasan natin ang kasalanan. Kung wala ka pa po sa Panginoong Hesus, ang hatol ng Diyos ay totoo sa mga nagpapatuloy at sadyang namumuhay sa kasalanan. Ngunit si Jesus po ay namatay para sa atin, para iligtas tayo mula sa hatol ng Diyos. Kaya magtiwala ka sa Kanya ngayon. Kung wala ka pa sa Panginoong Hesus, magtiwala ka sa Kanya ngayon, magsisi sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan, sampalatayanan si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po, kung ikaw naman ay mananampalataya na, kung sinasabi mo na ikaw ay na kay Kristo na, ito yung pagkakataon para magpasya, panindigan, para panghawakan at pahalagahan ang salita ng Diyos. Pag-ibig, pag-asa, at banal na takot sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Hanggang dito po ang ating aralin. Naanyahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay muling manalangin.